Isang truck ang nagliyab sa gitna ng kalsada sa Bacolod City. Isang bodega ng foam at plastic naman ang tinupok ng apoy sa Coronadal City. Ang mga sunog sa probinsya sa pagtutok ni JP Soriano. Nagliyab sa gilid ng kalsada sa Bacolod City ang truck na ito na may kargang aspalto. Hirap sa pag-apula ang mga rumespondeng residente at motorista dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Pagdating ng mga bombero, napuksa na ang apoy. Ayon sa BFP, nagulat ang driver ng truck nang nagliyab ang transmission line ng truck. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Cabancalan City, Negros Occidental, isang ancestral house ang nasunog. Luma at sira na ang ilang bahagi ng bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Ang ancestral house nila, which is na 1960s pa na sa naguba na ng atopya sa nakita ya sa may dingding ya among karab-karab. Naapula ang apoy matapos ang mahigit isang oras. Isa pang bahay na katabi ng ancestral house ang natupok din. 3 bahay naman ang partially damaged. Sa paunang investigasyon ng BFP, problema sa kuryente ang tinitignang sanhi ng sunog. Umabot sa 3 milyong piso ang napinsalang ari-arian. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Coronadal South, Cotabato, bodega ng mga tindang foam at plastic ang nasunog. Nagulat ang mga tindera at staff ng establishmento nang sabihan sila ng mga tricycle driver na nasusunog na ang ikalawang palapag ng kanilang gusali. Problema sa kuryente ang nakikitang mitya ng apoy. Batay sa inisyal na investigasyon ng BFP, naapula ang apoy matapos ang mahigit isang oras. Umabot sa 3 milyong piso ang pinsala ng sunog. Patuloy ang investigasyon. Sa taong ito, halos 12,000 ng insidente ng sunog ang naitala sa bansa, kabilang ang 84 na sunog sa unang 5 araw ng Hulyo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.